sa wakas ay unti-unti nang nabubuo yung pinapangarap namin na floating cottage. At panoorin nyo kung ano yung makaganapan dito at kung ano yung mga dinagdag namin para mabuo itong pinapangarap namin na floating cottage. Bago ang lahat guys, ito muna yung mapangyayari. Nangasay muna kami ni Aki at ni Ivy dito sa classmate natin dahil naglitson siya ng pabo na napakasarap naman talaga. Nagulat ako at first time ko makatiklaw ng pabo kaya hindi ko na pinasaylo yan. At si Ivy talagang pinakapaborito niya rin mangasay kaya naman hindi natin yan papasayluin. As you can see naman guys, nilitson lang yung pabo. At mayroong pinakapaborito ko na bisaya na manok dito. At si Aki sobrang tuwang-tuwa dahil pinaka first time niya. At siya nga pala yung nag-birthday guys, si Kakay na napakabait naman talaga, classmate ko nung high school at college. At sa puntong ito talagang nalisudan ako sa pabo dahil first time ko nilangkat ko yung paa. Ito napakalisod para talaga. At sa puntong ito nagulat ako dito sa anak ko, nagpanilap lang siya, parang naglalaway rin siya. Tingin ko talagang mana rin to sa papa niya na mabubungkag yung mga bahaw. Speaking of bungkag yung bahaw, yung mga classmate ko hindi talaga magpapalupid yan. Ang lalakas ng mabhab niyan. At siyempre hindi rin ako magpapagansi dito dahil para paggawa natin sa ating floating cottage ay kusga na tayo. At speaking of floating cottage, malapit na nga palang matapos yung pinapangarap namin na floating cottage at unti-unti na talaga tong nabubuo at nagmumukha na talaga tong cottage dito. At sa puntong ito guys, kailangan talaga namin matapos itong sahog ngayong araw para hindi maanod yung makawayan at mapatong na namin. At hinikutan nyo na pala guys para maging hugot talaga at hindi maano ditong kawayan dahil kapag hinikutan mo ng luag ngayon ako talagang aano din tong kawayan natin. At dito nga guys malapit na nga talagang matapos at malapit na kami sa katotohanan ng aming floating cottage. At si Ivy dahil wala siyang matabang, nagtabang plano na lang siya, tabang tanaw, naglangoy-langoy siya dito sa napakagandang tubig. At as you can see naman guys, tinabangan na kagad namin paghikot yan, pinaspasan na namin dahil malapit na kaming abutan ng hapon. At sobrang daghan niya palang nagko-comment dito sa pinapangarap nating floating cottage, naglagyan daw namin ng drum yung ilalim para hindi na siya umunlod. At alam nyo ba guys, yung mga kawayan hindi na talaga yan uunlod dahil napakadaghan na. Pero dahil nagsuggest kayo guys, ay baka maplanuhan namin to ni Ivy. Maraming salamat talaga sa mga suggestion nyo. At alam nyo ba guys, yung drum ay napakamahal talaga. Medyo masasakitan yung bulsa natin dito at parang mabubungkag yung mga kwarta natin dyan. At kaya naman pinagpatuloy na lang muna namin dito sa pagsapsap ang mga kawayan. Susunod na yung drum kapag mayroon na tayong budget dito. At ayun nga guys, kung nakikita nyo unti-unti nang nabubuo at medyo natutuwa na talaga kami ni Ivy na nakakita na namin yung mga sahog dito. At konti na lang to, talagang matatapos na to. At sa puntong ito, sinapsapan ko nga pala yung makawayan dyan para hindi masamad yung matiil natin kapag nagtamak-tamak tayo dito. At dahil gibati tayo ng kagusla dahil sobrang kapoy na, kaya naman inukab ko na kaagad dito sa mabut yung lechon manok natin. At as you can see naman guys, lechon manok lang muna yung sudan natin dito dahil walang hunas, hindi tayo makapanginhas. At ayan nga guys, medyo masarap-sarap rin naman tong lechon manok kapag dinala mo dito sa dagat. At seafoods na rin to dahil nandito na kami sa dagat kumain. Dahil sabi nga nila guys, at marami akong naririnig, kapag dinala mo raw yung mga pagkain mo dito sa dagat, seafoods na yung tawag dyan. Kaya naman naniniwala talaga ako sa mga kasabihan na yun. At sa puntong ito, pagkatapos namin kumaon, nagpadayon na kaagad kami dito sa paggawa. At imbis na tibuok yung ibubutang namin na kawayan, na otro yung plano namin dahil hindi magkasya yung makawayan. Kaya naman binuak-buak na lang namin dito para magkasya dito sa sahog namin. At medyo ligon-ligon rin naman to dahil isang buak lang to. At sa puntong ito, dahil binati kami ng kagusna sa binuakay ng kawayan, kaya naman mahahab-hab na naman kami at bubungkagin na naman namin yung mabahaw. Buti na lang may nagbaligyan ng isda dito na napakaprisko pa yung mga pata at kikilawin namin to. Kaya hindi na ako nagpanugay-dugay, kumuha na kagad ako ng lamas dyan at tinadtad ko na. At habang nagpapatuloy sila ng trabaho, ako naman yung nagdidiga mo dito sa kinilaw natin. At kung nakikita yung kinilaw natin guys, napakaprisko pa. Kaya naman ito yung merienda natin dito. Alas 3 na nga pala ito ng hapon, nagkikilaw pa rin kami. At di na natin yan pinasaylo na napakasarap naman talaga. At hanggang dito na lang siguro kami at abangan nyo kung ano yung ma-exciting part sa paggawa ng aming floating cottage. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan mga idol hanggat gusto nyo. So guys, speech enjoy. Nasa comment section yung link. Mamimili pa rin tayo ng mabibigyan guys. Paunahan lang to.